Nag-issue po ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order or PHDO para kina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Kasama rin sa hindi po pinapayagan lumabas ng bansa ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at si Ginoong Aristotel Viray. Kaugnay po yan mga kapatid nung nareklamo pong plunder at indirect bribery dahil sa hindi raw idineklarang ang laki nito, 75 million pesos na campaign donation noong 2025 election. Narinig ko nga kanina si Ombudsman Boying Remulla, 'di ba dati sabi ay they won't go the route of plunder kasi baka mahirap ma-convict diyan o mahirap ilaban. Yeah. Pero napag-aralan naman daw nila at mukhang pwede naman daw yung plunder. So nagbago yung strategiya po nila. Yes, so yung mga issue, mga detalye na yan, alamin natin doon sa nagko-cover diyan sa issue na yan. Walang iba kundi si Arles de los Santos na mag-uulat sa atin ng live ngayon. Arles, good evening sa'yo sa bagong oras ng STL. Ready ka na ba? Nasa baba ka lang pala. Okay. Andito ka sa baba, Jovi, Chiki at Mase. Wala pala si Mase. Jovi at Chiki, no? At kaugnay nga, kanina nilabas na ng Sandigan Bayan, 7th Division, yung Precautionary Hold Departure Order laban kay Senador Dante Marcoleta at iba pang mga negosyante na kasama umano sa mga nagbigay o nagdagdag ng kanyang election budget noong siya nga ay tumakbo noong nakaraang election, no? Pero natili naman nitong mga parang kahapon, if you remember it right, no? Yung posisyon ni Marcoleta na sinasabi niya nga na haharapin itong kaso at hindi raw siya aatras dito sa reklamo na inilalaban sa kanya, no? At Chiki, patungkol doon sa usapan ng plunder, tama yun kanina, no? Nabanggit mo na ayaw sana ng Office of the Ombudsman, pero yun nga yung take nilang direction. Hindi lamang yan dito kay Senator Dante Marcoleta, kundi sa iba pang mga kaso, no? And actually, tinitignan nga nila yung posibilidad kung maaaring repasuhin na ng Korte Suprema yung mga naunang desisyon nito dahil nga mas kinakailangan daw, no, na masinsinan at napakadetalyado talaga ng mga kaso laban sa kanila, no. So ito may precautionary hold departure order na si Senador Dante Marcoleta para lamang po sa kalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Babantayan na po ng pamahalaan na itong mga personalidad na ito at pagbabawalan ng basta-basta na makalabas ng bansa, no. Ayan ay para nga masigurado na hindi nila tatakasan ang anumang investigasyon laban sa kanila o maging ang pag-aresto at yung iba pa na pwede nilang kahinatnan sa paggulo nga ng mga investigasyon kay Senator Dante Marcoleta at tatlong iba pa. Arles, bakit mas may confidence dun sa sinasabi mong plunder, no? Na iba na nga yung direksyon nila o strategiya nila dito sa mga kakasuhan nila. Ano yung nagbago? Bakit biglang umokay na sila o mas confident na sila na gamitin itong route na to, plunder? Well, at least, Chiki, para kay Ombudsman Boying Remulla, nahanapan na nila ng paraan, no, para nga ma-convict or tumaas yung rate ng chances of winning nila dito, no. So isa sa mga hakbangan nila dyan, yung pagsigurado na lahat ng mga kaso na kanilang isasampa sa Sandigan Bayan o sa mga kaukulang korte na kinasasangkutan, no, ng mga ating lingkod bayan, talagang kumpleto at hindi nga mabubutasan, no. Kasi Chiki, mababa raw yung conviction rate nitong plunder na ito, na kaso na ito, nakita natin yan sa course ng iba't ibang mga kaso na isinasampa sa Sandigan Bayan, no? But right now, we just need more information kung bakit nga ito na yung kanilang napiling hakbang at paraan, no, yung plunder. Pero at least for them, tila confident naman ang Office of the Ombudsman sa kanilang binubuong kaso. Okay, so before tayo mag-move on sa ibang topic, Arles, sabihin lang natin na rin naman ng pahayag si Senador Marcoleta tungkol dito, no? Kahapon sa session yata ito na sinasabi niya nga na first ay tingin niya ito'y konektado sa kanyang pagsuporta sa mga Duterte or kay VP Sara specifically. At ang tingin niya rito ay trumped up charges na filed daw sa kanya at sa kanya mga kaibigan. At ito itinuturing niya ng mga akusasyon lamang. Ano po, at dito siya susuko, meaning ilalaban daw niya ito. In essence, ganun yung kanyang mga naging pahayag tungkol dyan, di ba, Arles? So punta natin ibang senador. Yes. Parang may ibang mga senador na kailangan natin iulat ito, no? Chiki, ano nga ba? Maghahain sino? Maghahain ng plunder case ang Office of the Ombudsman pa rin, no? Laban kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ito, kaugnay sa mga anomalyang flood control project.
Ang Baka gidyan oo. ni Estrada, wala raw siyang budget insertion. Nagsalita na rin kasi si Senator Jinggoy dyan. Kaugnay po niyan, ay niyahanda na rin daw yung kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. So baka may update ka sa amin, Arles, tungkol dito sa mga pangalan na tinake up namin ni Chiki, dahil paisa-isa na sila lumalabas Oo. na mga pangalan na ito. So yung dalawang senador, Jinggoy Estrada and Joe Villanueva, at yung tinatawag na grandest case nila, si dating House Speaker Martin Romualdez. Arles. Unahin na natin, Juvie at Chiki, doon kay Senator Jinggoy Estrada kasi bukas holiday pero pagdating ng Huwebes ay bakbakan na, no? Dahil ito nga yung inaasahan na araw ng filing ng plunder case laban kay Estrada, kaugnay nga ng pagkakasangkot nito sa maanumalyang mga flood control projects ng pamahalaan, no? Para lamang sa impormasyon ng lahat, November 2025 pa or September rather, no? September 2025 pa unang nasangkot si Estrada dito sa flood control scandal ng pamahalaan kung saan iniugnay siya ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano ng nasa 30% na kickback mula sa mga flood control projects para doon sa nakakahalagang 355 million pesos, no? And sa rekomendasyon nga, base na rin sa investigasyon ng Department of Justice ay ayon, nire-rekomenda na nakasuhan si Estrada kasama ang iba pang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways para doon sa kaso na ito, no? Dahil ayon doon sa investigasyon ay lumalabas nga na mayroon daw mga ugnayan para mabuo yung mga proyekto or mailabas yung mga budget and later on, no, ayan, maging questionable at hanapin ng publiko. Para naman doon kay Senator Joel Villanueva, medyo maghihintay pa tayo ng 2 linggo pero plunder din ang ikakaso nga kay Senator Joel Villanueva at maaring sa iba pang mga mambabatas. Tiko muna ang bibig ni Ombudsman Boying Remulla kung sino-sino ang mga yan pero sinisigurado nga nila, no, na itong mga kaso na ito ay kanilang masusing pinag-aaralan at dumadaan nga sa kanilang proseso, syempre doon sa mga ebidensya na available para sa kanila, no. Matatandaan natin na itong si Estrada, Juvie at Chiki, hindi ito yung first time na makakasuhan siya ng plunder, no. 2014 naharap na rin siya sa kaparehas na kaso kaugnay naman ng pork barrel scam pero noong 2024 ay na-acquit nga ito, no, or napawalang sala dahil nga sa kakulangan ng mga ebidensya. So it's an interesting time and exciting kung paano nga ba mag-unfold itong mga bagong kaso na ito, no. Pero binigyan din naman ni Ombudsman Boying Remulla na hindi nila isinisingle out ang mga majority ng kasalukuyang posisyon ng nasa Senado. Sige, go ahead. Lang. Oo, Arles, Napangiti lang ako sa sinabi ni Sige, go. linawin ko lang, Arles, no, kung tama yung pagkadinig ko kanina dun sa press ko ni Ombudsman Boying Remulla na sinabi niya, meron namang path of restitution o ibalik yung pera nitong mga kakasuhan or nakasuhan. Kung mag-uusap daw sila, baka naman daw, pwedeng pag-usapan ito. Ibig sabihin ba niya na kung ibalik nila ang pera, yun na yun? Wala nang any other consequences? Drop na yung kaso? Yun bang ibig sabihin nun? Well, we cannot speak, Chiki, no, for the Office of the Ombudsman, pero actually ito sina Villanueva at Estrada at yung iba pa na posibleng makasuhan, actually kasama sana sa mga mahaharap din sa kaso, no, ay yung iba daw doon mga state witness na, no, which nakita nga natin sila Sally Santos, sina Henry Alcantara, sina Gerard Opulencia, sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay kapwa mga nagbalik na ng pera and kalaunan nga nasa Witness Protection Program. Abangan natin kung yung kanila din ba na mga testimonya ang ginamit at kung magbabalik nga rin ba ng pera ang yung mga mambabatas, mapapawalang sala rin sila, no. Pero syempre, Chiki, napakainit ng usapin pa rin na ito, no, yung flood control sa ating mga kababayan. And malaki yung tanong, kung if ever magbalik ng pera yung mga mambabatas na ito ba ay admission ng ilegalidad o ng korupsyon na nangyari sa ilalim ng kanilang pagbabantay o ito ay akusasyon lamang. Kaya kung matatandaan natin, paulit-ulit na itinatanggi na rin ng mga senador na nasasangkot sa mga kaso at reklamo na ito ang kanilang posisyon at sinasabing wala silang kinalaman sa mga irregularidad na ito. Okay, sana kung meron kang chance, Arles, na matanong, baka pwedeng maliwanagan tayo dyan kasi ang dating kanina, ang in-explain kasi niya, parang lang yan pag ninakawan ka ng cellphone, punta kayo sa police station, Tas pag binalik, okay na. Oo, okay na kasi gusto nang umuwi ng lahat. So kasi ito hindi to cellphone
bilyones yung pinag-uusapan excuse natin. me, O wala tril- talagang hustisya pagka mga mahihirap daw, di ba? Yun lang. Yung double mga yun, standard. yung mga yun hindi. Kahit ibalik nila, ikukulong ang mga yan, di Hmm. ba? At mahihirapan. Kawawa ang ating mga kababayang mahihirap. Oo. O yung mga ano to, challenged ang buhay. Ano? Pero kapag may posisyon o kaya ay talagang mga VIP, may mga ganyang usapin, ano, ng mga concession, ano. Tama, Jovi, no? Siguro segue na rin natin since ganyan na rin yung ating pinag-uusapan, no? Ito kasi yung nabanggit din ninyo, si Congressman Martin Romualdez, meron din kasing inilulutong kaso laban sa kanya, no? At ayun nga yung tinatawag na grandest case. Ito yung kabilang dyan yung money laundering at yung pinakamabigat rather, no? Yung kaso raw ay conspiracy to defraud the treasury, no? Na sa ngayon daw ay tila hamon nga sa Office of the Ombudsman na mabuo yung kaso dahil tila hindi nga raw tumutugon yung secretariat ng House Appropriations Committee para doon sa mga papeles na hinihingi at para kumpletuhin at mapatibay nga yung kasong kanilang inihahanda, no? So medyo related doon, hanggat kulang yung mga papeles at syempre kulang yung mga ebidensya, malabong tumuyo yung mga kaso, kung hindi tatagal, baka hindi rin ma-file agad-agad itong mga reklamo na ito. Pero walang binigay na timeline, no? Kanina si Ombudsman Remulla, ayaw niyang mag-commit to a timeline. Yes. And yun na rin yung nakita nating pattern kay Ombudsman Remulla, Chiki, no? Kasi if you remember, yung December daw, may magpapasko sa kulungan. So far, ilang mga personalidad lamang yung nalabasan ng warrant of arrest and then yung mga maliliit pa na opisyal, pero after nun, nakita natin naging maingat na si Ombudsman Boyeng Remulla sa kanyang mga pronouncement at sinisiguro nga raw yung kanyang banggit, no? Sobrang remarkable, no? At least for me, someone na nagko-cover no? He does not want to overpromise, he wants to over-deliver. Mas okay na raw yun dahil yun naman yung hinahanap at gusto ng publiko. Bago tayo magpaalam kay Arles for tonight, sabihin ko lang na mas maganda yatang ginamit kong term ay naghihirap ng mga kababayan natin. Oo. Ibig sabihin mahihirap o kaya ay kapuspalan. Okay, Yes. so yun. Oo. Para mas maganda na, hindi naman maganda, kundi mas akma na mga salita para doon. Pero Arles, thank you for that report. We'll see you some other time this week. Thank you. Maraming salamat, Arles. Yan po ang aming mobile journalist na si Arles de los Santos.